Ayaw ko pong humatol sa atin, sa bawat isa sa atin. At sa mensahe ko, kasama ko rito, kasama kong sarili ko na i-apply ang paksang ito at ang Diyos po ang siyang magpala sa atin. Buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa Matthew chapter 7. Matthew chapter 7, verses 1 hanggang 6. Matthew chapter 7, verses 1 through 6. Hingay ng salita ng Panginoon. Huwag humatol upang hindi kayo mahatulan. Sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo. At sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo. Bakit mo nakikita ang buwing na nasa mata ng iyong kapatid? Ngunit hindi mo pinapansin ang troso na nasa iyong sariling mata? O paano mong nasasabi sa iyong kapatid, ayan, alisin ko ang buwing sa iyong mata, samantalang mayroong troso sa iyong sariling mata? Ikaw na mapagkunwari, alisin mo muna ang troso sa iyong sariling mata, at nang magkagayon, makakakita ka ng malinaw upang maalis mo ang buwing sa mata ng iyong kapatid. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang mga banal na bagay, at huwag kayong magtapon ng inyong mga perlas sa harapan ng mga baboy. Baka yurakan nila ang mga ito ng kanilang mga paa at pagbalingan kayo at lapahin. Mga kapatid, salita ng Panginoon. Pinamagatan mo po itong mag-alis ka ng sarili mong buwing. Mag-alis ka ng sarili mong buwing. Tayo po'y manalangin. Opo, Panginoon, biyaya ang hangat namin ngayong umaga sa pakikinig ng inyong mga salita. Kababaang puso ang hangat namin mula sa inyo. At tengang bukas upang pakinggan ang tinig ninyo sa aming kaituturan ng puso. At obedience din po, Panginoon, na may kapakbabaang sundin ang una, ang hatol ninyo sa ating mga puso ngayong umaga, upang sa ganon, huwag kaming makahatol sa aming kapwa na hindi naaayon sa iyong kalooban. Tulungan kami ng inyong Espiritu. Bigyan kami ng liwanag ng kaunawaan at palambot na puso na may kababaang tanggapin ang aral na ito upang makita namin ang bunga ng pagbabagong ginawa ng banal na Espiritu sa aming mga puso. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Huwag kang humatol. Yan ang kadalasang ginagawang panangga ng mga tao. At ang masaklap, maging mga Kristiyano, ito rin ang malakas na panangga. Huwag kang humatol. Wala kang karapatang humatol. Ito yung pananakot ng tao upang wag lang siyang pakialaman sa kanyang buhay. Wag lang siyang pakialaman sa kanyang ginagawa, at kapag siya ay napapansin ang kanyang panangga, huwag kang humatol. Huwag kang. Lalo na ngayon na pinaiira ng human rights, mahirap po ang humatol, mangusga, dahil maaari kang makulong, mapausahan. Kaya halos wala ka ng karapatang mamuna. Wala ka ng karapatang
humusga. Kaya, ang tanong, lahat ba ng paghahatol mali? Hindi ba tayo dapat humatol? Hindi ba tayo dapat humusga? Lahat ba ng paghahatol ay kasalanan na lang? Ito ang ating lilinawin batay sa turo ng ating Panginoon at hindi batay sa turo ng tao. So ano ang tinuturo ng Panginoon sa mga talatang ito tungkol sa paghahatol? Tingnan natin ang tatlong panig. Tatlong panig ng paghahatol. Una, tingnan natin ang paghahatol ayon sa ipinagbabawal ng tao. Ikalawa, tignan natin ang paghahatol ayon sa ipinagbabawal ng Panginoon. At ikatlo, ating tignan ang paghahatol ayon sa ipinapahintulot ng Panginoon. Pagbabawal ng tao, pagbabawal ng Panginoon, at pagpapahintulot ng Panginoon. Sa mga tao, kapag ikaw ay namuna, namusga, isa lang ang kanilang nasa isipan at sa puso, humahatol ka, masama yan. Pero tignan na natin, ano ba ibig sabihin ng paghahatol? Sapagkat, mahalaga itong tignan ayon sa konteksto ng paghahatol. Ang paghahatol po ay isang malaking responsibilidad ng bawat isa. Sapagkat responsable siya sa masama at mabuting kalalabasan at paghahatol. Ang paghahatol ay marami pong kahulugan sa Tagalog. Salamat na lamang sa salitang Pilipino sapagkat ito po ay nabibigyan ng pansin sa iba't ibang paggamit sang-ayon sa konteksto ng paggamit po ng salitang paghatol. Paghahatol po ay simple lang po, paghusga. Alam natin yon. O di kaya naman pagpili. O di kaya sa Tagalog ay pagpasya. Kailangan mo magpasya, kailangan mong pumili, kailangan mo rin humusga. Kaya ang tanong, mali ba ang humatol? Depende po sa konteksto o kalagayan ng pagbanggit po ng salitang paghahatol. Sigurado pong mali ang paghatol natin kung tayo humahatol sa ating maling motibo, sa hindi karapat-dapat na konteksto. Gaya po ng ginagawa ng mga Hudyo sa panahon ni Pablo, hinahatulan nila ang mga hentil na walang mga Diyos at sila'y mga makasalanan at karapat-dapat lamang sila sa kaparusahan at hindi sila maging karapat-dapat sa biyayang tinatanggap ng mga Hudyo. Pero ang sabi ni Pablo, kayo mga Hudyo, hinahatulan ninyo ang mga hentil, gayong ang ginagawa ng mga hentil, ginagawa nyo rin. Romans chapter 2 verse 1. Ganito ang sabi. Kaya't wala kang may dadahilan o tao, maging sino ka man na humahatol, sapagkat sa paghatol mo sa iba, ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo. Sapagkat ikaw na humahatol, ay gumagawa rin ng gayong mga bagay. So makita natin, ang paghatol dito ay mula sa maling motibo, masamang puso. Kaya nga si Pablo nagtuturo sa atin sa banal na kasulatan, lalo sa Korinto, sapagkat ito po ay isang iglesyang magulo at kanya-kanya silang hatulan sa kanilang mga kapwa. At maging si Pablo, nasalang din sa paghahatol. Kaya sumulat si Pablo, isa sa mga paksa niya rito ay tungkol sa paghatol na dapat maging mahinahon. Basahin natin 1 Corinthians 4, verse 3 to 5. Ganito ang sabi.
Subalit para sa akin ay isang napakaliit na bagay ang ako'y hatulan ninyo unang alinmang hukuman ng tao. Ako man ay hindi humahatol sa aking sarili. Sapagkat wala akong nalalamang anuman laban sa aking sarili, bagaman hindi sa ako'y nagpawalang sala, kundi ang humahatol sa akin ay ang Panginoon. Verse 5, kaya, huwag muna kayong humatol ng anuman nang wala pa sa panahon, hanggang sa dumating ang Panginoon. Siya ang magdadala sa liwanag sa mga bagay na sa ngayon ay nakatago sa kadiliman, at ibubunyag ang layunin ng mga puso. Kung magkagayon, ang bawat isa ay tatanggap ng papuri mula sa Diyos. Kaya po, kung tayo man ay humusga o humatol, kailangan na sa tamang motibo at sa tamang konteksto. Kailangan nating humatol. Hindi po ibig sabihin tama ang lahat ng mga tao na sabi, huwag kang humatol, wala kang karapatang humatol. Pero ang turo po rito ng ating Panginoon, kailangan nating humatol ayon po sa konteksto. Natignan natin ang konteksto ng mga talatang ito. Na sinasabi ng Panginoon, kailangan marunong kayong humatol. Tingnan nyo ang sabi sa konteksto, verse 6. Ang sabi po rito, huwag ninyong ibigay sa mga aso ang mga banal na bagay. Na paano mong maibibigay o may atras ang mga banal na bagay kung hindi mo hahatulang aso yung iyong kausa. Kailangan hatulan mo na siya isang aso. Verse, tumuloy tayo, at huwag kayong magtapon ng inyong mga perlas sa harapan ng mga baboy. Paano mong malaman ang iyong pagbibigay ng perlas ay yuyurakan naman ng baboy? Dapat hatulan mo kung ang tao ito ay isang baboy. Sapagkat, ang sabi, baka yurakan nila ang mga ito ng kanilang mga paa at babalingan kayo at lapain. Sa context po, itinuturo rito na kailangan tayong humatol. Anong pagkakaiba ng baboy at ng aso? At hindi lamang yun, ayon para sa konteksto, makikita natin sa verse 13, hatulan natin kung alin yung malawak na pinto at makipot na pinto. Sapagkat kung hindi mo ito kilalanin, hindi mo alam kung saan ka dapat pumasok gaya ng iniutos ng Panginoon. Ang sabi sa verse 13, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan. There it is. Kailangan hatulan mo alin bang makipot at alin ang maluwang. At hindi lamang yan. Sa verse 15, kailangan din husgahan mo kung ang mga ngaral na ito ay totoo o di kaya bulaang mga ngaral. Verse 15, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na lumalapit sa inyo na may damit upang, ngunit sa loob ng mga ganid na asong gubat. Makikilala ninyo, you can judge them, makikilala ninyo sila sa kanilang mga punga. Makakapitas ba ng mga ubas sa mga tinigan o ng mga igos sa mga dawagan? Na ipinapakita rito, mga kapatid, na kailangan nating humatol. So, hindi po lahat ng paghatol ay mali. Kailangan lamang i-check ang puso at tignan ang kalagayan. Kailan mo binibitiwan ang paghatol o pagpasya o paghusga o pagpili sa Tagalog po. Lalo na kung kayo po ay hatulan ng ganito, huwag kang humatol. Dahil Diyos lang hahatol sa atin, wala kang karapatang humatol. Pagdating sa iyong pananampalataya,
Like for example, ano bang sinasabi ng banal na kasulatan na iyong sinasampalatayanan pagdating to sa marriage of the same sex? Hindi ba natin kailangang hatulan ito? Now, hindi natin nahatulan yung pong kasarian. Sapagat yung kasarian ng mga third sex, bakla o tomboy, wala pong pagkakaiba yan sa ating kasarian bilang makasalanan. Hindi man tayo tomboy, pero gumagawa tayo ng kasalanan sa iba't ibang paraan. At siya, ang ginagawa niya ay kasalanan din sa kanyang kasarian, pero hindi yan ang ating hinatulan pagdating sa marriage of the same sex. Ang hinatulan natin ay yung moralidad. Hindi tama. Kaya pag ikaw hinatulan ay pag ikaw pinasabihan, huwag kang humatol, matuwid yung paghatol mo dahil nasang-ayon sa iyong panampalataya sa banal na kasulatan. Paano na lamang halimbawa sa karera ng sasakyan? Nagkarirahan na napakarami, sabay-sabay silang dumating sa finish line. Kailangan dito ang judgment. Kailangan dito ang paghusga. Kailangan dito ang desisyon. Kailangan makita sa photo finish kung sino talaga nakausap ng kaunti. Kailangan natin ng paghusga kung sino ang nanalo. Pagdating sa kaligtasan, kailangan natin husgahan ng kasalanan. Napakalaga pang humusga. Kailangan nating humusga. Kailangan nating humatol. Sapagkat kung hindi tayo marunong humatol ng kasalanan, wala pong kaligtasan. Kaya hindi po lahat ng paghahatol ay mali. Pero, kailangan na nating ingatan. Kaya ito po yung dalawa nating punto ay ang paghahatol ayon sa ipinagbabawal ng Panginoon. Malinaw ito sa verses 1 hanggang 6. Tingnan natin una yung pong ipinagbabawal ni Kristo na paghahatol, verse 1 hanggang 2. Basahin natin muli. Do not judge so that you will not be judged. For in the way you judge, you will be judged, and by your standard of measure, it will be measured to you. Malinaw po dyan na ipinagbabawal ng Panginoon ang humatol dahil po sa kanyang pagka-self-righteous. Na context, alam natin dito, kausap dito ng Panginoon, ay ang kanyang mga alagad. At the same time, naroon po ang mga hypocrites na tinawag ng Panginoon mga pulupong, anak ng pulupong. So, tinuturo rito ng Panginoon, yung pong bawal na paghusga mula sa iyong pagiging self-righteous. Sa iyong pong pagiging matuwid sa sarili. O di kaya dahil ikaw'y galit, gaya ng sinabi natin kanina sa Sunday School, kung galit ka sa isang tao, do not judge. Dahil ang iyong pong paghusga mula sa masamang puso. May mali siya, hinahatulan mo siya, pero doon pa lamang sa akto ng paghatol mo sa kanya, kitang-kita na pulag ka sa iyong sarili. Kaya sabi ni Pablo, maging mahinahon. Mag-isip muna. Mag-isip muna. Dahil, kung hindi, babalikan ka. Yung ipinanhatol mo sa kanya, ibabalik lang sa iyo. Susuriin ang pinakabuhay mo, simula't simula nakilala ka niya. So dapat, hindi po hahatol mula sa ating self-righteousness. Yan ang sinasabi ni Jesus Christ. Ang picture dito ay yung pag-alis po ng puwing sa mata. Basahin natin verse 3 and 4. Ang sabi dyan, bakit mo nakikita ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid? Oh, wow! Puwing, ha? Puwing! Halimbawa si Nato, andyan siya, nakita ko yung puwing niya. Ikaw mismo, hindi mo halos makita ang puwing mo. Diba? Pero mapapansin mo, puwing ng kapwa mo, ang layo. Wait,
Kaya natanggalin mo yung puwing mo. Ngunit hindi mo pinapansin, ito mabigat eh. Ang troso na kasaksak sa mata mo. O paano mong nasasabi sa iyong kapatid, hayaan mong alisin ko ang puwing sa iyong mata, samantalang mayroong kang troso sa iyong sariling mata. Kaya sabi ng Panginoon, ikaw na mapagkunwari. Bawal yan. Hindi tama. Ikaw na mapagkunwari, alisin mo muna ang troso sa iyong sariling mata at nang magkagayon, makakakita ka ng malinaw upang maalis mo ang puwing sa mata ng iyong kapatid. Hindi ko sinasabi nitong hindi ka pwedeng mag-alis ng puwing ng iba. Sinasabi itong pwede at kailangan. Yung nga lamang, alisin mo rin troso na nakasaksak sa iyong mata. Nang sa ganun, papasalamatan ka ng taong may puwing na inalis mo. So, narito yung picture. Puwing ng mata. Sa mga tweet, kung nakikita natin ang puwing ng ating kapwa, ang paghuhusga natin dito ay sa panlabas na kapintasan. Panlabas na kapintasan ang ating nakikita. Napakaliit na bagay. Nakita ko sa ibang mata. Nakita ko yun. Lagyan natin sa aktual, praktikal. Yung pamumuna mo sa iyong kapwa. Kilos lang yan, mukha niya lang, medyo umanon eh. Pinuna ko na agad sa mga talagang puso ng tao. Paano kung may sipon? Dumanon. Di ba? Ayun, dumanon. Eh, tumuro rin sipon eh. Kung di nila ka, pastos ng taong pa. Hindi na alam ko. Kaya ano, party sa China. Mayroon doon mga native na pagka ano sa'yo, bumati sa'yo. Sabihin, welcome. Dinilaan ka. Eh, sa atin, pag dinilaan ka, kabasusan lang. Pagmumuna sa kainaan, kapintasan ng iba. Tingnan mo yung buhok niya. Hindi pantay gupit. Parang tanga. May karutong yun eh, di ba? Samantala siya naman, kalbo na. Ang bilis natin makakuna, mga kapatid. Iwasan natin yun. Kasi yun ay panlabas na pagpuna. Eh, pagpuna rin yun. Halimbawa, mayroon dyan, may umatin dyan. May pumasok dyan. Sa'yo pa, naglako ang itsura ba? Ito, marungi siya. Ha? Ano pinapasok yung papupuyo pa? Papalimos na yan. Ay, hindi mo pati, kasilaan na lang sasakyan. At siya pa yung pinakamayaman sa ayatas. Eh, pag nagpag-unos kayo sa sakit, tapos lagi sa pumasok na muna sandali rito. Marami po tayo napupuna na panlabas na kapintasan. Nakasimangon. Isa ba, dyan sa kung nag-iitad dyan, nakasimangon. Sabi ko sa isip ko, ano ba sa alam nilang hindi mo nakikita mukha nila pag ako sasalita. Ngayon bago na sa lamig ko. Kasi naman pa rin, yung ba sakit ng kanyang puno. Kahit naman natin, walang ganas sumambay. Bakit nandito na kasi bawat? Diba? Sa kainan, nalitawa dyan. Sa probinsya, alam mo sa probinsya sa
Kilala niyo yung pastor doon. Kapag humibog na sabaw yun, talaga naman. Inuha ko, sabi ko, pastor, naman, ganyan ka. Magpunta ka sa Japan, papalakpakan ka pa. Pupurihin ka pa pagka hinigod mo yung sabaw nila na loaming, di ba? Eh, hindi ka pasusan sa kanila yun. Talagang yun ay papatunay na nasarapan ka talaga. Welcome na welcome ka. Pero sa atin, hinatulan natin ito. Mas tabi mo yung piniparalan niya. Hindi kaya katabi mo may, hindi nakapaglagay ng Rexona. Lord, bakit mo pinabayaan makatabi ko ito? Hindi kaya nagsalita sa'yo, bad breath. Ang sabihin natin, pinupunan na din natin. Pero hindi natin alam. Hindi, ikaw mismo, hindi mo na ako yung sarili mo, hindi na. Sige nga, maliban ako kaganyanin mo, pero minsan, palag mo na, amoy mo. Pero ibang tao, makakamoy ng hininga mo. Kanya, ang dali natin magbigay magandang kumpusyon. Kulang sa hygiene itong babae ito. Kulang sa palito. Baho ng ulo. May putok. Hindi ka lang nabati. Pastor ngayon, suplado talaga. Kasi, hindi ko siya nabibigyan ngayon eh. Kaya hindi na nangingibo. Mga kapatid, ito'y panlabas na pangusga. Hindi tayo dapat mangusga anuman ang pansin natin. Ano ba yan? Ano ba yung electric pan ninyo? Bakit mali yan? Walang ikot-ikot. Ano yung kaldero nyo lumang-luma? Bumili naman kayo ng malaki-laki. Ang dami natin napupuna pag nabisita sa bahay. Well, baka mami pumunta yung pinunta ko sa bahay niyo, hindi pa ng kwarto. Kasi wala ba kayo na ba? Pang-iba ko. Ito yung pamusga ng panlabas na kapintasan. Hindi tayo dapat pamusga dyan. Wala tayong makitang perfecto sa lugar sa buhay na ito. Gaano man siya kaganda, gaano man siya kagwapo, may kahinaan siya na mapupunan natin kung pupunain natin. Alam mo, maraming nagkatumatang dalaga dahil masyadong makulain sa mga gustong manligaw sa kanya. Ayaw ko sa kanya. Pagtiga. Walang pinag-aralan yung lalaki. Ayaw ko na. Alas, tumundahan na. Lahat may kapintasan. Minsan, gwapo-gwapo. Yan gusto ko. Maglapit mo, kita mo may kalapas pa rin pala yung buhok dito. Nakalimutan yung buhok eh. Alam nyo, ano lakas na ito? Ang lakas na kapintasan. Huwag tayo kumain. O di kaya, tayo'y humusga sa kapwa sa pamamagitan ng hakat. Yan yung picture ng puwing eh. Napakaliit ng puwing, pero marami tayo napapansin. Kung minsan, sa hakat natin, yung salitang parang ganun ka, tila masama loob mo. Yung mga ganon, hindi po pwede sa korte yan eh. Yung mga hakat, hindi yan po pwede sa hukuman. Tulad si Jesus Christ, hinatulan ng mga hipokrito na si Jesus Christ ay lasinggo. And gluttony. Diba? Glutton. Hindi yung sabi sa Luke chapter 5 verse 29. Tingnan natin, paano husgahan ng Panginoon ng mga taong hipokrito. Sa araw, pinaghanda siya ni Levi
ng isang malaking piging sa kanyang bahay. At napakaraming maniningil ng buwis. At iba pa na nakaupong kasalo niya. Ang sabi sa verse 30, nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang kanilang mga eskriba laban sa kanyang mga alagad na sinasabi, bakit kayo'y kumakain at umiinom na kasalo ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan? Yun ang kanilang judgment. Bakit si Kristo nakikisalo sa mga makasalanan? Hindi siya dapat makisalo, kaya dapat sa amin siya makisalo. Pero tingnan nyo, pagdating sa parang, akala, tila, ganito ka. Luke chapter 7 verse 34. Ang sabi na sa Luke chapter 7, ang sabi ng Panginoon mismo, nagpaliwanag sa kanila, the Son of Man has come eating and drinking, and you say, behold, a gluttonous man and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners. Nakpas na ng ilang oras, mismong nabasa ng Panginoon ang kanilang puso. Ang sabi, dumating ang tao na kumakain, tuminom, at inyong sinasabi, tignan ninyo ang isang taong matakaw at magalasing, kaibigan ng mga maniningil, ng buwis ng mga makasalanan. Hinatulan nila ang Panginoon. Noong araw 1988, mayroong katibati sa Bisaya. Napoy ka raw uminom talaga. Kasi turo ng Panginoon ang uminom. At ang patayan nila ay sa Cana. Yung sa Miracle, sa Cana. Okay? Diskusyon na kami din, maraming pastor. Ayaw talaga ng doktor. Debate, hindi yan ang aking hilig mainit ang ulo ko dyan. Pinanatan ng mga pastor. Ito. Mismo si Kristo nga, nalasing. Nalasing si Kristo. At doon lang ko nakakuha ng idea. Okay. Pinabayaan mo sila. Mamaya, tumayo ako. Sabi ni Estes Baino, Pastor, nung makita kita sa pulpito, parang may pakpak eh. Dahil talagang dinakasan kong post ko, sabi ko, sino ang nagsabing lasing ko kung lasing si Kristo? Binasa ko yun. Sino may sabing say gluttonous and drunkard? Hindi ba ang mga kaaway? Kayo yung kaaway eh. Kaya gusto nyo maglasing. At gusto nyo. Si Jesus sinatulan. Dahil sa akala. Tila. Narinig nila. Si Pedro din ay hinatulan. At ang mga alagad. Doon sa Pentecost. Di ba? Ang sabi ng Panginoon, huwag kayo umalis dyan sa upper room, antayin ninyo pagbaba ng Espiritu Santo. At dumating nga ang Espiritu Santo na umupong na napakalakas, pero walang hangin. At mamaya, umikot ang malakas na ingay na parang hangin. At nagdagayaw, bumaba ang mga ilaw, apoy sa kanilang mga ulo, at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika. Maraming tao nakarinig, pero ang sabi ng mga hipokrito, mga lasing yan! Kaya si Pedro ay tumayo at kanyang pinaliwanag sa Acts chapter 2 verse 12. At sabi niya, mga kapatid, mga kaibigan, alas 9 pala ng umaga ngayon, hindi kami lasing. Hindi kami lasing. Kundi ito yung sinabi ni Prophet Joel na bababa ng Espiritu Santo at marami magsasalita ng iba't ibang wika. Kaya hindi pwede yung narinig ko. Sabi nila, minsan ganun tayo eh, may sumbong. Agad tayo sa ating kapwa, agad tayo sa ating mga anak. Ito muna. Magpaliwanag muna. Yan ang pinatid. Hinahatulan tayo, one-sided. Malaya silang magsalita laban sa iyo na isa lang ang kanilang pinapakinggan. Haka. Kaya nakakagawa ng pagkaiba ng relasyon. Yan ang pinagbabawal ng Panginoon. Pero si Pablo, siya rin ay mahatol na wala siya. Hindi nangangalugang haka. Kung ating babasahin ng 1 Corinthians chapter 5, verse 1 to 5,
Mabilis lang. Ang sabi ni Pablo sa sulat niya, sa katunayan ay nababalita na may pakikiapit sa inyo. Nababalita ni Pablo. No? Parang haka. Pero alam natin, may nagsumbong sa kanya. Yung pamilya ni Chloe. At ang ganyang pakikiapit ay wala kahit sa mga pagano. Grabing kaso ito. Sapagat ang isang lalaki ay nagigipisan sa asawa ng kanyang ama. At kayo ay nagmamalagi pa. Nangangaroon kayo ng holiness sa church? Nagmamalaki kayo? Hindi ba dapat kayong malumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa nito? Sapagat bagaman ako ay wala sa katawan, ako'y nasa harapan ninyo sa Espiritu, kaya tulad sa isang nasa harapan ninyo, hinahatulan ko na ang gumagawa ng bagay na ito sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kapag kayo ay nagkakatipon kasama ang aking Espiritu at taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, ibigay ang ganyang tao kay Satanas sa ikawawasak ng laman upang ang kanyang Espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Na si Pablo, wala siya roon. Pero hinatulan niya yung nagkasalang ito. Bakit? Naturo niya na. At ayon sa banal na kasulatan, hindi dapat ang pakikiapid. Hindi dapat pwede ang fornication and adultery. Laban sa Kristiyan, laban sa ating pananampalataya. Kaya depende yun sa ating konteksto. Huwag tayong humatol na ipinagbabawal ng Panginoon. At ang hatol na ito ni Pablo ay church discipline na dapat ipairal sa iglesia. So yun po yung una. Ikalawa. Yung una, tinignan natin ang paghahatol ayon sa pinagbabawal ng tao. Ngayon naman, ay tinignan natin ang paghahatol ayon sa pinagbabawal ng Panginoon. Hypocrisy. The third day, ang paghahatol na ipinapahintulot ng Panginoon. Verse 5 and 6, ito yung pinahintulot ng Panginoon. Ikaw na mapagkunwari, alisin mo muna ang troso sa iyong sariling mata at nang magkagayon, makakakita ka ng malinaw upang maalis mo ang puwing sa mata ng iyong kapatid. Tingnan nyo, maalis mo. Sabihin, may kapahintulutan, mag-alis ng puwing. Then verse 6, huwag ninyong ibigay sa mga aso ang mga banal na bagay. Huwag kayong magtapon ng inyong mga perla sa harap ng mga baboy. Baka yurakan nila ang mga ito ng kanilang mga paa at pagbalingan kayo at lapain. Ito po yung paghahatol na ipinahintulot ng Panginoon. Una-una, humatol kayo ayon sa katapatan. Yan po yung ini-imply dyan. Humatol tayo ayon sa katapatan ng ating motibo o puso. Tingnan nyo ang sabi. Nakikita niyo ang puwing ng iyong kapwa, pero hindi mo nakita ang troso na sa iyong mata. Alisin mo muna ang troso mo sa iyong mata, sa ganon, ay maalis mo ang puwing ng iyong kapwa. Ang tama pong iniutos ng Panginoon na paghatol sa kapwa ay umaming mayroon tayong troso sa ating sariling mata. Aminin natin na tayo po ay makasalanan pa ng higit kaysa taong ating hahatulan. Kailangang maging tapat tayo, humatol tayong may katapatan. Mayroon ka rin kapintasan, mayroon ka rin problema na hindi pa doon sa taong iyong hahatulan. Aminin mo na ikaw ay may troso sa iyong mata. Bakit po trosong ginamit ng Panginoon? Medyo nakakatawa yun. Pwede ba malagay yung troso sa mata natin? Imposible yun. Kaya nga, sinasabi ng Panginoon, yung kasalanan mo mas imposible kaysa sa taong tinutuwid mo o sa taong hinahatulan mo. Kung paano ka iniligtas ng Diyos sa imposible mong troso, hindi ka makapagpapatawad sa maliit na buhay sa kapwa. Humatol tayo batay sa katapatan. Yan ang ini-imply ng Panginoon dyan. Dalawa, humatol tayo ayon sa katuwiran. Humatol tayo ayon sa katuwiran. Tingnan nyo ang sabi
Sa verse 5, sa English po, isang salita ang namamagitan dyan eh. You hypocrite, first take the log out of your own eye, and then, andun yung katuwiran eh. And then, alisin mo muna ang troso mo, and then, ay matuwid ka na ngayong magtanggal ng points sa iba. And then, you will see clearly to take the speck out of your brother's eye. Clearly. Ibig sabihin, malinaw, maunawaan ng iyong hinuhusgahan na talagang mali siya, wala siyang maipinta sa iyo, wala siyang makita sa iyo. Clearly. Matuwid na paghatol. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Kailangan pag humatol tayo, matuwid. Una, dapat tapat tayo. Umaamin tayo ng ating kasalanan muna. Then matuwid. Inaalis muna natin ang ating kapintasan. Then we can see clearly. So tiyakin natin malinaw ang iyong pag-aalis ng puna sa iba. Dahil naalis mo muna ang gatrusong mali sa iyong buhay. So yun yung ipinapaintulot ng Panginoon. Una, pumatol ng may katapatan. Ikalawa, pumatol ng may katuwiran. Then ikatlo, pumatol ng may katalinuhan. May katapatan, may katuwiran, at may katalinuhan. Paano po naging matalino? Tingnan nyo ang sabi sa verse 6. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang mga banal na bagay. At huwag kayong magtapon ng inyong mga perlas sa mga baboy. At baka yurakan nila ang mga ito ng kanilang mga paa at pagbalingan kayo at lapain. Kilalanin, ang ibig sabihin doon, pagkakatalinuhan, kilalanin yung taong iyong huhusgahan. Sino ang tao ito? Kailangan ng katalinuhan. Kailangan, kilalanin mo kung siya ay isang aso. Now, kung inyo mapapansin sa inyong study Bible, mayroong cross-reference and may footnotes din eh, tungkol sa aso. Proverbs chapter 9, verse 8. Okay, sa inyong Tagalog, andyan yan eh. Ano po ibig sabihin ng aso? Hindi ito literal na aso. Now, ang aso dito, hindi ito yung asong alaga, no? Kundi asong wild. Alam mo kasi sa bayan ng Israel, maraming asong gala, no? At yan ay marumi. At yan naghahanap ng makakain. At binigyan mo ng pagkain susunggapang-gapa. Naranasan ko sa Saudi. Delikado kayo. Hagis mo na lang yung pagkain mo at mga wild yan. Pagbigay ka na ng kapirasong hitang manok, susunggabang-gapa. May ganun klase ng tao. Tingnan nyo ang sabi sa Proverbs 9:8. Ang sabi rito, huwag mong sawayin ang manlilibak. Baka kamuyan ka niya, sawayin mo ang marunong at kanyang iibigin ka. Kailangan dito ng katalinuhan sa paghatol sa taong iyong parutan. Siya ba ay manlilibak? Siya ba ay aso? Pag sinaway mo yan, nako, isa lang salita mo, 100 na sa kanya. Sayang ang iyong pagtutuwid o paghuhusga. Katalinuhan ang kailangan dito, ang sabi ng Panginoon sa ating lahat. Katalinuhan. At hindi lang yan. Ang sabi pa sa ating text, verse 6, huwag kayong magtapon ng inyong mga perlas sa harap ng mga baboy. Magtatapon ka ng perlas. Sino pa nagtatapon ng perlas? Alam niyo po, yung salita na ating ipangangaral sa mga taong may kapintasan, ito'y kasing halaga ng perlas.
Ngayon, kung ibibigay mong prela sa baboy, hindi niya papansinin ito. Tatapakan niya lamang ito. At ang ating Bible, sa reference yan, mayroon siyang itinuturo dito. Ano po ang text na ibinigay dyan? Proverbs 23, verse 9. Ganito po ang sabi. Huwag kang magsalita sa pandinig ng hangal. Bakit po? Sapagkat ang karunungan ng mga salita mo ay hahamakin niya lamang. Yung po yung hangal, ibig sabihin, taong wala talagang pagbabago. O taong walang pananampalataya sa Diyos. Ang turing dyan ay baboy. Ang turing naman doon sa mga taong mahilig lumaban, itinutuin mo, tinutulungan mo, pero ikaw sinusunggaban, anong tawag doon sa mga taong yun? Manliliba. So, sa ating paghusga, ipinapaintulot ng Diyos kung ito'y mula sa ating katapatan, mula sa katwiran, at mula sa katalinuhan. Hindi lahat ng paghahatol ay mali. Gamitin natin ayon sa itinuturo ng Panginoon. Now, bago tayo mag-tweet sa mga tao, sa ating pagtatapos, hatulan muna natin kung siya ba ay aso o siya ay baboy. Sapagkat, babalingan ka lang, lalapanin ka, tatapatan lang ang iyong pagtuturo sa amin. Kung humatol man tayo, ikalawa, tiyaking malinis ang ating hangarin. At malinis ang ating sarili, hindi tayo nagmamatuwid. Alam niyo kasi, minsan, madali tayong humatol sa ating kapwa, dahil pinapalagay natin, wala tayong kapintasan, matuwid tayo. Ako eh! Kabiyayan pa, mabait talaga ako kay ikaw! Ikaw? Hindi ka tumutulad sa akin? Hypocrite. Hindi ka spiritual. Hindi ka malago. Sabat ang sinasabi ng banal, sulatan kung malago ka, ang sabi sa Galatians chapter 6, verse 1. Mga kapatid, kung ang isang tao ay natagpuan sa anumang pagsuway, kayong mga espiritual, kayong mga malago ay dapat panumbalikin siya sa espiritu ng kaamuan. Meekness. Kaamuan. Tignan ang iyong sarili. Baka matukso ka rin. Tignan ang iyong sarili. Suriin mo muna. Kung yung sasabihin mo ba ay totoo, kung ang sabihin mo ba ay mula sa iyong pagmamahal, kung ang sabihin mo ba ay mayroong katalinuhan, mag-isip mo na. Dapat maging espiritual. Kung nasa katwiran, minsan, ganoon tayo, nasa katwiran ako. Pastor ako, kayo mga membro lang. Pakinggan yung sinasabi ko, totoo lahat ito. Parang ang Diyos ang bumaba sa pagitan ko, kaya makinig kayo, ang utos ng pare hindi nababalik. Kung humatol ka at nasa katwiran, bakit kayo mangusga? Bakit mangusga mula sa katwiran ka? Bali pamukhang mas godly ka? Mas Christian ka kaysa sa kanya? Huwag tayo maging bulag sa ating sarili. Maybe maging si Pablo nagsasabi, hindi ko maintindihan sa sarili ko, yung ayaw kong gawin, ginagawa ko, yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Sino makapagligtas sa katawang itong may kamatayan? Salamat na lamang sa biyaya ni Kristo. Ako'y naging din. Huwag tayong bulag sa ating sarili. Meron tayong
soso sa ating mga mata. Aminin natin ang kasalanan tayo. Malakas pa rin ang ating kasalanan. Mas malaki pa. Kung sa ganoon, nakatulong tayo sa ating kapwa kung tayo muna ang tumitingin sa ating sarili. Kailangan natin ang humusga, lalo kung sa kasalanan. Pero dapat may kamuan at dapat sakindin natin bago tayo magsalita. Tsakin mo lang, ikaw kinahabagan din ng Diyos sa iyong kapintasan. Sa iyong kasalanan. Now, ayaw ko maging one-sided dito. Paano naman kung ikaw ang nahusgahan? Kung ikaw yung nahusgahan, kailangan bang mag-retaliate? Kailangan bang gumanti? Pamukhaan din siya? Na masama rin siya? Eh, wala tayong pagkakaiba sa aso. O di kayo babaliwalain natin yung mga perlas na mga aral na tinuturo sa atin, eh wala tayong pagkakaiba sa baboy. So dapat, kapag tayo po ay napuna, nahusgahan, nahakulan dahil sa ating kamalian, eh magtanong tayo sa ating sarili. Magtanong tayo, unahin natin ang ating sarili. Naglalaman ba ito ng katotohanan? Tama ba siya? Totoo ba yung sinabi niya? Tungkol sa inimusga niya sa akin? Hindi ko tayo makalimutan yung auntie namin. Kapatid na nanay ko. Ang sabi niya, pag ikaw ay na-judge, kung totoo naman, eh, bakit ka gagalit? At kung hindi naman totoo, kailangan hindi ka dapat magalit. Pero, bilang Kristiyano, magtanong mo tayo, ito ba'y may katotohanan? Alam niyo, pag-umusga, napakahirap tanggapin, hindi ka makatulog sa linggo. Kapag ikaw'y nahusgahan, wala kang mukhang hirap. Sa tao ng kulit, gigil, galit, sama ng loob, gustong gumanti. Dapat tanggapin natin ito. Kung totoo, tanggapin natin with humility, with kababaang loob, at mayroong hangaring umunad pa tayo sa ating kahinaan. Gawin natin stepping stone bawat panghusga sa atin. Hindi natin gagamitin bato para ipagpatuloy sa atin. Kundi gawin natin tungtungan para tayo lumago. At malaking tulong ito sa atin. Tanging hangal lamang ang hindi nakikinabang kapag siya'y napupuna sa kanyang munas mali. Lumalaban ka agad. Tuloy sa akin, kung sino yung mga tao gano'n na kunting puna mo, may balik agad siya. Napakahina niya. Eh, huwag yung punahin. Kasi, aso siya. At kapag mayroon kang tinutuwid, katalikuran pa lang. Pag yan, baboy siya. At higit sa lahat, ilapit natin sa Diyos kapag tayo po ay nahusgahan, tayo ay napupunan. Hindi para, Lord, nakita mo sa kanya ang kanyang kamalian, mas malaki yung bali niya. Buhay niya ng araw, ganto. Hindi yun. Kundi ilapit natin sa Diyos at hibingin sa Panginoon na alisin anumang bitterness sa ating puso. Anumang hinanakit sa ating puso, sama ng loob at pag-iiganti upang tayo ay matuto ng leksyon. Yun ang alisin, yun ang ipanalangin natin. Lord, nawa, Panginoon, alisin niyo po anumang anyo na galing, pinis, sama ng loob sa puso. Alisin niyo po. Alalahan natin tayo ng kasalanan lahat. At kaya siya nahusga. Yung taong kaya ako hinusgahan, sapagkat alam niya, mas matindi pa ang kanyang kamalian kaysa akin. Wala natin na mga kapatid. Kapag tayo nahusga, nawala sa kita, kahit
tayo ng musga dahil mas mataas, mabigat yung ating nagagawa kaysa tao natin. At tayo namang nahusgahan, tanggapin natin may kumababa ng panalangin. Alisin na namang ilalagay dahil yung namusga sa atin, mas malaki ang kanyang problema. Mas malaki ang kanyang problema. Kung nakagawa ka ng pagkakamali, buong baba. Buong kabataan at tapat namin sa Diyos, maligaya sa taong nagawan mo ng masama. Kailangan talaga give you humility. Handa tayong matuto, mga kapatid. Handa nating matutunan na nasa proseso tayo ng kalaguan. Bago tayo dumating doon, pagdating sa Panginoon, sa pedestal talaga ng maturity talaga, daranas tayo ng maraming kasigatin para ma-develop lang yung ating panloob na person. Handa tayo matutunan. Kaya kapag tayo ng usgahan, tanggapin natin kung ano ang totoo at gawa na agad ng aksyon. Huwag na maghintay. Dahil kung ginagawa natin yun, lumalakas lang ang ating pagkatao. At ang nakikinabang sa pag-uusga ay siya yung matalino. Siya yung matalino ang Espiritu. Huwag kalimutan. Mag-alis muna tayo ng ating sarili. Uwi. Tayo manalangin.